Hi! Welcome to Introvert's Nest Philippines podcast. Ang podcast na ito ay para sa ating mga Filipino introverts. Kagaya ng isang nest, gusto namin na dito ka makahanap ng home. Isang place where you can truly be yourself, a place where your gifts as an introvert are appreciated, and a place where you can find comfort and guidance para sa mga challenges mo bilang isang introvert. I'm Celine at isa rin akong introvert. And you're here with me in our very first episode. Hindi ko kaya kasi introvert ako. Alam nyo, ilang beses ko rin inisip kung kaya ko ba talaga to. Itong podcast na to. Kinakabahan ako, nahihiya ako sa inyo, at inisip ko ng maraming beses kung ire-record ko ba to o hindi. Pero mas malakas yung desire ko, yung kagustuhan ko na makatulong sa mga introverts na kagaya natin to find the courage to embrace our gifts. Kaya andito ako ngayon at naririnig niyo ako. Simula bata pa ako, I've always felt more comfortable alone or with small groups kaysa sa malalaking crowd. Mahiyain talaga ako. At saka tahimik lang ako, lalo kapag yung bago yung environment. Ganon din ba kayo? Tsaka naramdaman nyo ba na minsan parang hindi ka proud or ayaw mo na maging introvert ka? At wini-wish mo na sana extrovert ka na lang kasi di ba yung mga extroverts, ito yung tingin natin sa kanila na sila yung mas may success, sila yung mas napapansin, at sila yung nabibigyan ng mas maraming magagandang opportunities. So, isa ako sa mga nag-isip ng ganun noon. Kaya dahil doon, madalas ko ring sinasabi sa sarili ko na hindi ko kaya kasi introvert ako eh. So for example, nung nag-aaral pa ako nung college, ang pinipili ko na college course yung nakatago, yung pang-introvert. Ang gusto ko talaga, communication arts. Pero ang naisip ko, introvert ako, baka hindi ko kayanin yan, di ba? Kasi pag communication arts, marami dyan speech classes, lalabas ka, parang sa media, parang pang TV reporter ba? Ganun. Nung time ko yun ha. So, kaya pinipili ko yung mas pang behind the scenes. Yung journalism. Related din naman sa communication arts, pero mas pang nagsusulat. Para pwede ako magtago sa mga sinusulat ko. Hindi ko kailangang lumabas. Sa trabaho naman, puro writing din ang pinipili ko. Yung nakatago. Newsletter writing, ad copywriting, research, kasi doon ako komportable. Pero alam nyo naman sa opisina, may mga tasks na dumadating or binibigay na hindi parte ng job description natin. Lalo na pag nakitaan ng yung potential. Pag nakitaan ka na potential ng boss mo at nakita niya na, pwede to parang kaya niya. Bibigyan ka, di ba, ng mga tasks na wala dun sa job description mo. Like yun, bigla akong ipapahost ng events or magli-lead ng project team. At doon na yung moment na para bang gusto ko na lang lumubog sa lupa. Alam niyo yun? No, introvert na nga ako, mahiyain pa ako, tapos ipag-host mo ko na ng isang event na libo-libo ang manonood. Hiyang-hiya talaga ako, kinakabahan ako at takot akong magkamali. Pero, nagawa ko pa rin lahat yun. Kahit nanginginig ako sa kaba at kahit gusto ko nang lumubog dun sa kinatatayuan ko. And then, nung nagkapamilya na ako, kailangan ko kasi mag-resign sa trabaho ko kasi hirap akong magkaanak. So, I shifted to freelancing. Matagal na yun. 2010 ako nag-start mag-freelance. Bago pa nag-pandemic. Way before pandemic pa. Siguro isa ako sa mga nauna na nag-freelance. Then eventually, I had to sell my services. At dumating yung point na nag-door-to-door ako para mag-alok ng services ng team namin. Imagine, introvert ka, tapos papasok akong san-san sa mga business establishments, sa mga offices, magpapakilala at mag-o-offer ng services. Di ba ang hirap nun para sa isang introvert na mahiyain? Feeling ko anytime, pwede akong himatayin sa kaba. Pero alam nyo, andito pa rin ako. I survived those moments. Ang dami nating iniisip na hindi natin kaya kasi introvert tayo. Ang dami nating qualities na limiting na na-associate natin sa pagiging introvert.
Kagaya nga ng pagiging mahiyain, yung ayaw nating magsalita, nahihirapan tayong tumanggi, yung mga ganon. Pero ang totoo, kaya naman natin in our own way. Ano yung mga natutunan ko dun sa mga naging pinagdaanan kong ganon na napakarami? Number 1 is to start with small steps. So kahit natatakot ako, I always go back to my bigger goal. Bakit nga ba kailangan ko gawin to? Kasi pag malinaw sa atin yung bakit o yung why, yung purpose natin, mas kaya nating mag-take kahit na small step lang. Hindi kailangan magsimula kagad na malaki. Small step lang. So ano yung small step ko na yun? Yan, kagaya niyan. Kapag kinakabahan ako, kagaya nito, itong pag-record ng podcast na to, kinakausap ko muna yung sarili ko, pero mentally lang yun ha. Hindi ko yun pinaparinig sa iba. So it's a mental conversation na, ayan, sasabihin ko sa sarili ko, ayan na naman, takot ka na naman. Totoo ba to? Itong mga kinatatakutan ko na to, totoo ba to? O imahinasyon ko lang? Most of the time kasi, pinalalaki lang ng isip natin yung takot. Like, nung mag-host ako ng event, iniisip ko, baka magmukha akong walang alam or baka makalimutan ko yung script ko at mapahiya ako. Pero in reality, hindi naman talaga nangyari yun. At isa pa, kung sakaling mangyari yun, iniisip ko din, ano ba yung pinaka-worst na pwedeng mangyari? Wala naman din. Hindi ko naman ikamamatay kung mapahiya ako. Hindi mababawasan yung pagkatao natin kung sakaling magkamali tayo. Pero, kung gawin ko to, anong pwedeng mangyari sa akin? 'Di ba? Yung ganun. Syempre, it will bring more opportunities for me. So, yun yung sinasabi kong start small. We have to catch ourselves kung natatakot na tayo. And then, alamin natin na takot lang ba to? Totoo ba talaga to? At ano ba yung kinatatakutan natin? Kailangan nating alamin yon sa sarili natin. And then, remind ourselves din, bakit nga ba natin ginagawa to? Number 2, have courage even for just 5 seconds. Ito ang problema rin sa mga introverts, no? Ang hilig nating mag-overthink. Sometimes, masyado nating iniisip yung mga what if bago pa natin simulan. As in, what if magkamali ako? What if mapahiya ako? What if mali yung sabihin ko? So, ano ginagawa ko dito? I give myself a mental countdown. Inhale muna. Inhale. And then, I count down 5, 4, 3, 2, 1. And then go. I take action. Kahit kinakabahan ako, I do it. Alam niyo yun, parang sa Nike, just do it, 'di ba? Kasi most of the time, kaya naman pala, we just have to start and practice. Alam niyo yung courage, yung pagkakaroon ng tapang. Hindi kasi yan natural na dadating sa atin. Hindi natin siya pwedeng hintayin. Para magkaroon tayo ng tapang, we have to take action. Kahit gaano yan kaliit. We just have to try, to give it a try. And then from there, napapractice natin. As we practice, nagkakaroon tayo ng courage. Nabibuild up yung tapang na yon para gawin yung mga susunod pang kailangan nating gawin or yung mga challenges na mai-encounter natin. With practice, nabibuild up din yung courage. And then number 3, celebrate your wins and learn from mistakes. Madalas, introverts like us replay our mistakes in our heads. Paulit-ulit yan. Yung, may nakaka-torture na, pero paulit-ulit pa rin sa isip natin na, gosh, nagkamali talaga ako doon, nakakahiya. Pero, that's not being kind to ourselves. Alam nyo, walang ibang magbibigay din ng comfort sa sarili natin, kundi mga sarili natin. And probably, mga mahal natin sa buhay. Pero sila din, meron din silang mga sarili nilang dalahin, mga responsibilities na iniintindi. So most of the time, we need to learn how to soothe ourselves. Paano natin mariregulate yung mga nararamdaman natin? Nasa sa atin din yun. Every time na nalalampasan ko yung takot, I remind myself, nagawa ko yun. Pero kung sakali namang nag-fail ako, I tell myself, okay lang, next time, mas gagalingan ko na lang. At tinatanong ko rin yung,
ano bang natutunan ko dito? Ano bang mai-improve ko pa dito? So yung mindset ko nandoon sa growth. And I don't dwell on the failure kasi wala naman talagang failure. Yung mga failures na iniisip natin, all of these are just learning experiences. Mas maganda pa nga yung natututo tayo with actual practice, di ba? Kaysa yung binabasa lang natin. So hayaan natin yung sarili natin na magkamali. Hindi naman natin yung sinasadya. It's just that part yun ng proseso para matuto tayo at para mas magawa natin ang isang bagay ng mas maganda next time. So yun, lagi kong iniisip na laging may next time. Pagdating sa failures hindi sa opportunities. Kasi yung opportunities, maaring hindi na dumating next time. Pero yung failures, pag nag-fail tayo, yun ang laging may next time. Hanggat buhay tayo, di ba? Sinasabi yan lagi sa atin, hanggat buhay, may pag-asa. At applicable yun dito pagdating sa mga failures or mistakes. Wag na lang nating tawaging failures, no? Tawagin na lang nating mistakes. So yung mga mistakes natin, these are just ladders to our growth and our success. Kaya lagi nating dapat isipin na there is always a chance to do better next time. Kasi fact yun, and that's a comforting fact. So this week, ask yourself, anong bagay ang iniisip mong hindi mo kaya kasi introvert ka? Maybe it's saying no to extra work, answering calls on a weekend, attending a big gathering, or maybe nabigyan ka ng opportunity to lead a project. Take one small step. Kahit simple lang. Like, sulat nyo kung ano yung gusto nyong unang sabihin. Rehearse it in your head. Basta, one small step. So thank you for listening to this first episode of Introvert's Nest Philippines podcast. If may mga hindi kayo kaya moments na gusto nyong i-share, please message me on our Facebook page or email me at celine@introvertsnestph.com. Kasi gusto ko ring marinig ang mga kwentong pang-introvert nyo. So yun lang. Hanggang sa susunod nating episode, Celine.